Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po, narito po ang inyong lingkod, si Pastor Ron Yepes. At isang pinagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga followers dito po sa ating YouTube channel. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload sapagkat medyo naging busy po tayo. At tayo po ay nakauwi na galing po ng Japan. At pag-uwi naman po galing Japan ay meron tayong mga naging bisita from Korean pastors dito po sa ating church. Kaya po tuloy-tuloy po ang ating pong ministeryo. At muli po ay tayo po magsama-sama minsan pa para po tayo ay makapakinig at makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. At ako po muli bumabati sa inyo, ang mga ating po mga followers from different provinces ng ating pong bansa and even in different countries. Salamat po sa inyo pong walang sawang suporta at patuloy niyo pong isinishare ang ating pong mga videos at nagiging katuwang ko po kayo upang sa ating pong misyon na maipalaganap po ang mabuting balita para po mas marami pang mga tao ang maabot ng mabuting balita ng gospel upang maraming tao po ang mapagpala. Maraming tao pa po ang talagang magkaroon ng tamang pananampalataya at talagang ma-encourage, talagang ma-uplift para po talagang lumalim sa pananalig sa ating Panginoon. Sige po, at muli po tayo po ay sama-samang pumikit at yumuko. Tayo muna po manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Sa oras po ito, maraming salamat sa opportunity na patuloy po, Lord, na magamit po ng inyong lingkod ang YouTube platform, Panginoon. Nationwide at worldwide, Panginoon, ang inaabot po ng YouTube channel na ito, Father God, ng inyong lingkod. Dalayan ko po, Father God, na patuloy na ito po'y maging daluyan ng pagpapala sa buhay ng bawat isang makapanunood, makapakikinig, Panginoon God. Gamitin niyo po mightily, powerfully ang channel na ito, Panginoon, ng Ron Yepes, O God, upang patuloy po, Lord, na kayo ang mahayag at makilala, Panginoon God, ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig at pagmamahal at pagpapatawad ay maranasan po, Lord. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Muli po ay tayo po ay magsimula na po sa ating pong pag-aaral at pakikinig at panonood ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. Okay, sa oras pong ito, ang aking pong nais na ituro sa inyo ay i-share, ay meron pong pamagat na sino ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Isang napakagandang topic po na ating pong pag-aaralan na mismong dito po sa aklat ng Luke chapter 18 verse 9 to 14 ay dito po'y makikita po natin na personal na nagturo po ang ating Panginoon as parable teaching. Dito po ay itinuro niya ang isang aral kung sino po talaga ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. At dito po ang main character po dito sa kanya pong parable teaching ay walang iba kundi yung pong Pharisee at po yung Pharisee at publikano. Yung Pharisee po, ito po yung tao na kung saan ay ito po yung leader ng isang relihiyon at masugid na tagasunod sa mga alituntunin at kautusan patungkol sa relihiyon. Yun naman pong isang tinatawag na publikano ay isang taong walang oras, walang panahon sa Diyos. Isang taong makasalanan. Pero dumating po ang point ng dalawang taong ito na Pariseo at publikano na sabay po silang pumunta ng templo upang sila po'y sabay na manalangin. At dito po nagsimula ang parable teaching ng ating Panginoon. Hayaan niyo po, nabasahin po natin yung pong mismong banal na kasulatan upang makita po natin ayon sa ating pong topic kung sino ang tunay na kinalulugdan ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga po na maranasan po ng bawat isa po sa atin na tayo po ay kalugdan ng Diyos. Sapagkat the moment na tayo po ay kinalugdan ng Diyos, dito po magpapasimula na mararanasan po natin ang mga bagay na biyaya at galaw at pagkilos ng Diyos sa ating buhay sapagkat tayo po ay kinalulugdan ng Diyos. Kaya ating pong pag-aralan at makita po natin
yung pong mensahe ng salita ng Diyos patungkol po sa turo at aral ng ating Panginoon. From the book of Luke chapter 18, beginning verse 9 up to verse 14. Atin pong basahin. Luke chapter 18 verse 9 to 14. Verse 9, sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. Verse 10, may dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa nama'y publikano. Verse 11, tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Verse 12, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Verse 13, samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabagho kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, last verse, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulog na ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Praise God. Patuloy po natin itong pagbulay-bulayin sa oras pong ito. Makikita po natin dito po sa kwento at aral ng ating Panginoon na mayroong dalawang main characters na magkaiba ang estado sa buhay. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y publikano. Uulitin ko po, pag sinabing pariseyo, ito'y leader, tagapanguna ng isang relihiyon. At masugid at talagang tagasunod ng mga alituntunin at kautusan ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Bilbia. Pero makikita po natin, itong pariseyong ito ay nandun po yung kanyang pagiging self-righteous. Ang tingin niya sa kanyang sarili ay napakatuwid, napakabanal. At ang nakalulungkot po ay lagi niyang ikinukumpara, lagi niyang ikinukonfere ang kanyang mga ginagawa para sa kanyang pagsunod sa relihiyon sa ibang tao. Itinataas niya yung kanyang sarili at pagkatapos ay ibinababa niya ang kanyang kapwa. Sabi niya, hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw. Ito po yung bungad ng kanyang panalangin. Nang sabi niya, O Diyos, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makikita natin na talagang doon sa bandang huli ng kanyang panalangin na matapos niyang sinasabi yung kanyang sarili na ikinukumpara niya yung kanyang sarili sa iba ng mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya. And then after that, doon sa bandang huli, at katulad ng taong ito, hindi ako ganito, sabi nung pariseyo. So makikita natin na habang ibinabagsak niya yung kanyang sarili, ibinabagsak niya, I'm sorry to say, yung ibang tao, ipinagmamalaki naman niya sa Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pananalangin. At ipinagmalaki pa niya yung kanyang mga ginagawang pagsunod sa Diyos. At ayon sa kanyang panalangin, kanyang binanggit, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo. 2 times siyang nag-prayer and fasting sa loob ng isang linggo. Every week, 2 times. Pag sinabi pong nag-aayuno, ito yung mga panahon na hindi siya kumakain ng kahit anong uri ng pagkain. At siya'y nakapokus lamang sa pagdarasal, sa pananalangin. At ito'y ipinagmamalaki niya sa Diyos na 2 beses siya nag-aayuno
sa loob ng 1 linggo. 2 times a week. At ang sabi pa niya doon sa bandang huli ng kanyang pananalangin ay siya po ay nagbibigay ng buong buo ng kanyang ikapo sa lahat ng kanyang kinikita. So it means, tither siya, faithful siya. Ito po yung kanya talagang masugid na pagsunod. Nagpa-fasting siya, nag-aayuno siya, at lahat ng kanyang income ay talagang tinatanggal niyang buong buo yung ikapo o yung tithes para po ibigay, dalhin sa templo. Ito po hindi masama. Lahat po itong kanyang ginagawa na sinasabi niyang bunga ng kanyang pagsunod sa Panginoon na 2 beses siya nag-aayuno, siya ay buong-buong ibinibigay niya yung kanyang mga ikapo or tithes or seed, wala pong masama doon. Pero makikita po natin yung kanyang pagmamalaki, yung kanyang pagiging self-righteous. Ito po yung naging conflict kung bakit hindi po siya kinalugdan ng Diyos. Sapagkat nagmamalaki siya, nagmamataas siya, habang sinasabi niyang siya'y matuwid, siya'y banal, siya'y masunurin, pero ang ibang tao ay kanyang ibinabagsak. Habang ikino-compare niya yung kanyang mga nagagawa, yung kanyang mga pagsunod, yung kanyang mga sacrifices, itinataas niya yung kanyang sarili, pero habang naman ang ibang tao ay kanyang minamaliit at hinahamak. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng kanyang mga ginagawang tama sa harapan ng Diyos, pero yung kanyang puso, yung kanyang isip ay punong-puno ng pagmamalaki, punong-puno ng pagiging self-righteous. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya kinalugdan ng ating Panginoon Diyos. Baliktad po doon sa tinatawag na publikano na nakasabay niyang pumunta ng templo. Itong publikanong ito ay nakatayo po sa malayo. At hindi man lang po makatingin sa itaas sa langit. Hiyang-hiya, sapagkat sa kanyang sarili aminado siya, na hiyang-hiya siya that time na pumunta siya sa templo, sapagkat inaamin niya, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat tumapak doon sa banal na lugar. Doon sa lugar na kung saan ito yung lugar na as a holy place, prayer place, worship place. Hiyang-hiya siya sapagkat inaamin niyang napakadumi niya. Pero dinala niya ang kanyang sarili sa lugar na yon. Sapagkat maaaring handa na siya talagang magbalik loob sa Panginoon. Sumuko, sumurrender, magsisi, at talikuran ang lahat ng kanyang nagawang kasalanan. At inaamin niyang hindi siya karapat-dapat sa Diyos na banal at makapangyarihan at napakalinis, napakabuti, sapagkat siya'y napakadumi. Kaya ang sabi doon ay nakatayo siya sa malayo. Halos ayaw niyang pumunta doon sa pinaka-altar at hindi siya halos makatingala para makatingin sa langit sapagkat aminado siya'y marumi, siya'y napakasama at siya'y napakamakasalanan. At halos dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Maaaring may kasabay na pag-iyak, pagluha, na bunga ng kanyang tunay na pagtalikod, pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At ito yung kanyang nasambit sa kanyang panalangin. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito lang po yung kanyang nasabi sa kanyang panalangin. Pero nakita ng Diyos yung kanyang sincerity, yung kanyang kaseryosohan, na nais na niya talaga na magbalik loob sa Panginoon. Talikuran na ang lahat ng kanyang
ginagawang kasalanan. At sa oras na yon, ang kanyang sinambit sa panalangin, O Diyos, kahabagan niyo po ako. Mahabag po kayo sa akin na isang napakadumi, isang makasalanan. At alam niyo po ba, doon sa pagkakataong iyon, dalawang klaseng tao ang sabay na nagpunta sa templo. Isang Pharisee at isang publikano na makasalanan. Makikita po natin ang binabanggit ng Luke chapter 18, verse 14. Ito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang sino mang nagpapakababa ay itataas. Praise God! Sino ang tunay na kinalugdan ng Diyos? Kapatid, sa oras na ito, nakita po natin kung sino ang tunay na kinalugdan ng Diyos. Hindi yung Pariseo, na leader ng relihiyon, na napakasugid, na sumusunod sa mga kautusan patungkol sa pangrelihiyon. Which is hindi naman mali. Tama yung ginagawa niya. Kaya lang, patuloy niyang ipinagmamalaki yung kanyang mga ginagawa, yung kanyang sarili, at ikinukumpara niya yung kanyang mga nagawa, kanyang pamumuhay, kanyang pagsunod sa mga taong makasalanan. Ito yung dahilan na hindi siya kinalugdan ng Panginoon. Samantalang yung publikano, hindi makalapit sa altar, hindi makatingin sa langit, dinadagukan yung kanyang dibdib, na pagpapakita na talagang napakaliit niya lamang, napakamarumi niyang tao sa harapan ng Diyos, na hindi siya karapat-dapat. Pero, nagpumilit siya na lumapit sa Panginoon. At handa na siya na sumuko, talikdan yung kanyang mga nagawang kasalanan. At siya ay humihingi ng habag, ng tawad, at buong puso't buong pagpapakumbaba na lumalapit sa ating Panginoon. Kaya, siya yung kinalugdan ng ating Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, ang nais lang makita ng Diyos sa bawat isa sa atin, every time na tayo ay humahakbang papalapit sa Panginoon. Huwag na natin tingnan ang ibang tao sa paligid natin. Huwag na natin ikumpara, ipagmalaki yung lahat na nagagawa natin. Bagkus, ang bawat isa sa atin ay patuloy na lumapit, sumunod sa ating Panginoon. Humingi ng tawad, ng may kapakumbabaan, may malinis na puso. And I tell you, my beloved brothers and sisters, tayo, ikaw, at ako, ay kalulugdan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nalugod sa atin, ang ating Panginoon, sinasabi ko sa iyo, iba na malugod ang Panginoon sa bawat isang taong lumalapit ng buong kapakumbabaan. Sapagkat ang biyaya, ang pag-iingat, ang pagsama, ay mararanasan ng bawat isa po sa atin. Kapatid, sa oras na ito, hindi isang aksidente na ngayon ay nanunood ka sa programang ito. Inalaw ng Diyos na tinapos mo ang programang ito sapagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Kapatid, ang kailangan mo lang, aminin mo sa ating Panginoon ang lahat ng iyong pagkakamali, kasalanan, karumihan. At magpasimula ka, kapatid, mula sa araw na ito, na sumuko, magbalik loob sa Panginoon. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang iyong personal Lord and Savior. And I tell you, kapatid,
mararanasan mo ang kalugdan ka ng Panginoon at ikaw ay makaranas ng biyaya, pagpapala mula sa ating Panginoon. Sige kapatid, sa oras na ito, nais kitang pangunahan sa panalangin ng paglapit at pagtanggap sa Panginoon. Pumikit ka lang, yumuko ka lang, at sumunod ka sa panalangin ito. Nais kitang tulungan sa panalangin para sa pagtanggap at paglapit sa ating Panginoon. Let us pray kapatid, pumikit ka, yumuko ka, at sumabay ka. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat sa inyong salita. Salamat po sa pagkakataong ito na nasumpungan ko po kayo sa pamamagitan po ng programang ito ng inyong lingkod na si Pastor Ron Yepes. Inaamin ko po na ako po isang makasalanan, madumi, at patuloy po na nagkakasala at nagkakamali. Lord, salamat sapagkat sa oras na ito, inaamin ko po, Lord, kailangan kita. Patawarin niyo po ako. Kahabagan niyo po ako. Linisin niyo po ang aking buong pagkatao, ang aking puso, isip, kaluluwa, espiritu. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, mula po sa araw na ito. Tulungan niyo po ako na patuloy na ako po ay patuloy po na makasunod sa inyong kalooban. Dalayan ko po, Panginoon, na ako po inyong pangunahan, gabayan, patnubayan. Ibinubukas ko po ang aking puso. Kayo po ay aking inaanyayahan na mula ngayon, kayo na po ang maghari sa aking buhay at kayo na po ang masunod sa aking buhay. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ko po kayo, O God. At salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Hallelujah, Lord. Salamat. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, sa aramat po sa pagkakataong ito na patuloy na meron po mga tumanggap at nanalig sa inyo, tumalikod at at nagsisi sa kasalanan. Hiling ko po dalangin na patuloy niyo po silang pangunahan at gabayan, O God. Saan man silang dako ng bansang Pilipinas, saan man silang dako ng mundo, Panginoon, O God, in different countries, O God, Lord. Dalangin ko po na patuloy, Lord, na ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, pangunahan niyo po sila, Panginoon. At higit sa lahat, O God, patuloy po kayo nilang makilala ng lubusan sa mas biblikal na kaparaanan. Salamat po, Amang Banal. Patuloy ito po ang aking dalangin sa bawat isang tumanggap at nanalig sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoon Hesus, Amen. Amen. Para po sa mga mayroong sakit at karamdaman, may mga problema sa pamilya, may mga problema sa kanyang buhay, hanap buhay, source of income, kapatid, pumikit ka, nais kitang ipanalangin. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, patuloy dinadalain ko po, Lord, sa inyo ang aking po mga kapatid na ito na may mga sakit karamdaman. Kapatid, hatabanan mo ng iyong kanang kamay, yung iyong nararamdamang sakit na pisikal sa iyong katawan. At sa oras na ito, manampalataya ka na walang bagay na mahirap sa Panginoon. Our Lord is a great doctor, is a great healer. Kapatid, sa oras na ito, maniwala ka sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, ano man po yung mga sakit karamdaman ng aking mga kapatid na ito sa oras na ito, O God. Lord, kayo po ang maghimala, kayo po ang magpagaling. Lusawin niyo po anumang uri ng mga sakit karamdaman, physical, Panginoon, spiritual, O God, emotional, mental, sa buhay ng bawat isa po ngayon, Lord God, na sumasabay sa panalangin ito na may pananampalataya. In the name of Jesus Christ from the Nazareth, the Son of the living God, out all kinds of diseases and sicknesses in Jesus' name, out. And I claim it, Lord God, Lord, hallelujah, healing and miracle right now ay patuloy po magpuplow at mararanasan ng bawat isa. In the name of Jesus Christ, Amen
Amen. Amen. Lord, dalayan ko po na patuloy, pagpalain niyo po at i-bless ang bawat isang mga kapatid. Kayo po ang patuloy, Lord, na mag-ingat at pumatnubay sa bawat isa. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Mga kapatid, God bless you all. Muli po, ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon. Minsan pa ay nagamit po natin ang programang ito, ang YouTube platform, at ako po ay maglalambing sa inyo. Kung di pa po kayo naka-subscribe sa programang ito, kayo po ay mag-subscribe at pakihit po natin yung notification bell para updated po kayo sa ating po mga bagong mga i-upload na mga videos. And then, pakishare na rin po natin ang ating mga videos para makatuwang ko po kayo na patuloy na maipalagana po natin ang salita ng Diyos sa buong mundo para mas marami po ang mapagpala, marami po ang ma-inspired, makakilala sa ating Panginoon sapagkat makatuwang ko po kayo sa pag-share ng mga videos ng ating pong programang ito sa YouTube channel ng Pastor Ron Yepes. Muli po, maraming salamat sa Diyos. God bless you all. God richly bless you.